Isipin mo ang isang hardin na hindi mo na kailangan diligin. Ni minsan, para sa mga hardinero sa tuyong lugar, parang imposible ito, hindi ba? Ngunit hindi. Ito ay isang realidad na abot kamay ng sino mang handang makilala ang mga tunay na champion survivors sa mundo ng halaman. Ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang 10 uri ng halaman na hindi lang kayang mabuhay, kundi magbibigay pa ng masaganang ani. Kahit makalimutan mo pa kung nasaan ang iyong pandilig, hindi ito mahika. Ito ay siyensya at karunungan ng kalikasan na ating gagamitin ngayon. Humanda kayong mamangha dahil ang ilan sa mga halamang ito ay tiyak na kilala ninyo, ngunit hindi ninyo lang pala alam ang kanilang mga tagong kakayahan. Bago natin simulan ang ating listahan, alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng matibay sa tagtuyot. Hindi ito nangangahulugang hindi na kailangan ng tubig ng mga halaman. Ang ibig sabihin lang, natuto silang kumuha ng tubig at gamitin ito ng napaka-epektibo. Ang iba ay may malalakas at malalalim na ugat na umaabot sa tubig sa ilalim ng lupa. Ang iba naman ay may espesyal na dahon na kaunting-kaunting tubig lang ang nawawala. Sila ang tunay na superheroes sa mundo ng halaman na sa loob ng maraming siglo ay pinahusay ang kanilang kakayahan sa pinakamatinding kondisyon. At ngayon, maaari na natin silang imbitahan sa ating bakuran. Upang simulan ang ating listahan, narito ang mga tunay na veterano pagdating sa pagtitiis at kaligtasan. Ito ang mga sinaunang butil na nagpakain sa buong sibilisasyon. Matagal, bago pa man naimbento ang modernong sistema ng irigasyon. At ang nangunguna sa kategoryang ito ay walang iba kundi ang sorghum. Isipin na lang, ang sorghum ay ang panlimang pinakamahalagang butil sa buong mundo. Galing ito sa mainit na Africa, kaya sanay na sanay ito sa matinding sikat ng araw at kakulangan ng tubig. Ano nga ba ang sikreto ng lakas nito? Una, mayroon itong napakalakas at malalim na sistema ng ugat. Parang bomba, humuhugot ito ng tubig mula sa napakalalim na bahagi ng lupa, sa lalim na hindi kayang abutin ng ugat ng ibang halaman. Pangalawa, ang mga dahon at tangkay nito ay mayroong natatanging wax coating. Ang coating na ito ay nagsisilbing natural na sunscreen na malaki ang naitutulong upang mabawasan ang pagka-evaporate ng mahalagang tubig. Kaya naman, ang sorghum ay hindi lang basta nakatagal sa tagtuyot, kundi talagang umuunlad pa ito sa ganitong kondisyon. Mula rito, maaaring gumawa ng harina, butil, pakain sa hayop, at kahit matamis na sirup. Isa itong tunay na universal soldier para sa iyong lupang tuyo. Sa tabi nito, naroon din ang kapatid nitong hindi rin nagpapatalo sa tibay, ang millet. Oo, yan nga, ang butil na ginagamit sa paggawa ng paborito nating kakanin. Ang millet ay isang tunay na sprinter sa mundo ng halaman. Mayroon itong napakaikling panahon ng paglaki, madalas ay 60 hanggang 90 araw lamang. Ito ang pangunahing estratehiya nito. Nakapagbibigay na ito ng ani bago pa man dumating ang pinakamataas na init ng tag-init at tuluyang matuyo ang lupa. Ang millet ay hindi mapili sa lupa at nangangailangan lamang ng kaunting tubig para maghinog. Ito ang perpektong opsyon para makakuha ng mabilis at maaasahang ani ng walang labis na abala. Sumunod naman, ating tuklasin ang mga halaman na mayaman sa protina. Ito ay mga halaman na hindi lang magpapabusog sa inyo, kundi magpapaganda pa ng inyong lupa. At ang una sa listahan ay ang chickpeas. Marami ang nakakakilala dito bilang pangunahing sangkap ng humus, ngunit ang tunay nitong galing ay ang kakayahang mabuhay sa matinding kondisyon. Mula sa tuyong gitnang silangan, ang chickpeas ay may kakaibang ugat na tumutubo ng malalim sa lupa.
naghahanap ng tubig, habang ang ibang halaman sa ibabaw ng lupa ay nagtitiis sa uhaw. Ang chickpeas ay tahimik na sumisipsip ng tubig mula sa ilalim na bahagi ng lupa. Ngunit hindi lang yan. Tulad ng lahat ng legumes, ang chickpeas ay may kakayahang mag-fix ng nitrogen mula sa hangin at ipunin ito sa lupa. Sa madaling salita, ito ay nagsisilbing libreng, buhay na pataba na naghahanda ng lupa para sa susunod na mga pananim. Ang kasama nito ay ang cowpea or kilala rin sa tawag na asparagus bean. Ito ay isang tunay na biyaya para sa mainit na klima. Ang cowpea ay mahilig sa araw at kayang-kaya ang tagtuyot kung saan ang karaniwang beans ay matagal ng sumuko. Nagbibigay ito ng ani na may malalambot na murang pods na pwedeng kainin ng buo at gayon din ng mga tuyong butil. At syempre, ang cowpea ay kasing sipag din sa pagpapayaman ng lupa ng nitrogen. Doble ang benepisyo. Nakakakuha ka na ng masustansyang ani, napapabuti mo pa ang fertility ng lupa nang walang anumang kemikal at hindi na kailangan ng sobrang diligan. Pero paano naman kaya ang mga lamang ugat na sa ilalim ng lupa nagtatago ng kanilang pangunahing ani, malayo sa matinding sikat ng araw? Dito, mayroon tayong siguradong pinuno, ang kamote, na tinatawag ding sweet potato. Huwag niyo itong ipagkamali sa ordinaryong patatas dahil magkaiba silang uri ng halaman. Ang kamote ay isang uri ng tropikal na baging na mahilig sa init at hindi alintana ang kakulangan sa tubig. Ang estratehiya nito ay simple ngunit napakatalino. Sa ibabaw ng lupa, ikinakalat nito ang magaganda nitong dahon na nagiging parang buhay na karpet, nagsisilbing proteksyon sa lupa mula sa pagkatuyo at pinipigilan din ang pagtubo ng damo. Ngunit ang lahat ng pinakamahalaga ay nangyayari sa ilalim ng lupa. Doon, sa malamig at medyo mamasamasang kapaligiran, binubuo ng kamote ang malalaki, matatamis, at sobrang masustansya nitong mga ugat. Habang sa ibabaw ng lupa ay matindi ang tagtuyot, sa ilalim naman ay tahimik at tuloy-tuloy ang pagbuo ng ani. Ang sistemang ugat ng kamote ay napakahusay sa paghahanap ng tubig at ang siksik nitong dahon ay nagpapaliit ng pagka-evaporate ng tubig. Kaya ito ay perpektong pagpipilian para sa mga gustong makakuha ng siguradong ani ng masasarap at masusustansyang lamang ugat nang hindi nag-aalala sa araw-araw na pagdidilig. Ang kamote ay parang isang tunay na gerilya sa mundo ng paghahalaman na kumikilos ng patago, ngunit napaka-epektibo. At bilang panghuling handog sa ating listahan, narito ang isang halaman mula sa tropikal na lugar na mahusay na umangkop. Kahit sa ating klima, pinatutunayang ang mga kakaibang halaman ay hindi maselan. Kilalanin ang okra or kilala rin bilang bamiya. Ang gulay na ito ay napakapopular sa lutuing Aprikano, Asyano at Amerikano. Ang okra ay kamag-anak ng malba at gustong-gusto nito ang init. Kung mas mainit ang panahon, mas masagana ang ani nito. Ang halamang ito ay mahusay na nakakatagal sa mga tuyong panahon dahil sa malalim nitong ugat. Ang mga murang berde nitong bunga ay kayamanan ng bitamina at fiber. Idinadagdag ang mga ito sa sabaw, sinigang, ginigisa at inatsara. Ang mahalaga ay anihin ang mga ito sa tamang oras habang malambot pa. Ang okra ay isang mahusay na paraan para sari-sarihin ang iyong hapagkainan at sorpresahin ang mga kapitbahay nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang patak ng tubig. Kumusta naman ang paborito ng lahat, ang kamatis? O kailangan ba nilang laging dinidiligan ng sagana? Hindi naman. Ang mga eksperto sa pagpapalahi ng halaman sa buong mundo ay matagal nang gumagawa ng mga variety na matibay sa tagtuyot. Hanapin ang mga uri tulad ng Debarao, Mongolian Dwarf, o iba pang espesyal na minarkahan bilang matibay sa tagtuyot. Ang kanilang sikreto ay madalas nakasalalay
sa isang napakalalim na sistema ng ugat na kayang kumuha ng moisture mula sa ilalim. Bukod pa rito, ang tamang pamamaraan sa pagtatanim gaya ng malalim na pagtatanim at pagmumulsa ay makakatulong maging sa ordinaryong uri ng kamatis na mas makayanan ang kakulangan sa tubig. Kaya, ang masaganang at makatas na ani ng kamatis ng walang kailangang araw-araw na pagdilig gamit ang hose ay isang ganap na makakamit na realidad. Pero heto ang talagang kagulat-gulat sa buong kwentong ito. Hindi lang ito tungkol sa pagtitipid ng tubig o sa pagiging tamad na hardinero. Ang pinakamatindi rito ay marami sa mga halamang ito ang nalimot ng pamana mula sa ating mga ninuno. Ang mga halaman tulad ng amaranth o sorghum ay naging pangunahing pagkain ng mga sinaunang tao sa loob ng libu-libong taon hanggang sa napalitan sila ng mga mas pihikan at mas nangangailangan ng tubig na pananim. Ang kanilang kakaibang lakas ay hindi lang sa pagiging matibay. Ang mga halamang ito ay mas masustansya at mas kapaki-pakinabang kumpara sa kanilang spoiled na mga katulad. Naglalaman sila ng kakaibang kombinasyon ng bitamina, mineral at antioxidant. Sa pagtatanim ng mga ito, hindi ka lang magkakaroon ng ani ng walang diligan. Binabalikan mo rin ang sinaunang karunungan at ginagawa mong totoong matibay ang iyong hardin laban sa pabago-bagong panahon. Ito ay isang hakbang tungo sa seguridad sa pagkain at matalinong pagkonsumo sa nagbabagong mundo. Kaya, ang hardin na walang diligan ay hindi gawa-gawa lang, kundi isang matalinong desisyon ng isang mahusay na hardinero. Sa pagpili ng mga halamang matibay sa tagtuyot, makakatipid ka ng oras, tubig at lakas, kapalit ng masagana at malusog na ani. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa iyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Anong mga halamang matibay sa tagtuyot ang sinubukan mo ng itanim? O baka naman nakalimutan naming banggitin ang paborito mo? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section para makabuo tayo ng pinakakumpletong koleksyon ng mga halaman para sa isang matalinong hardin